Abay, nararamdaman ko ang kakaibang matapang na enerhiya mula sa'yo. Yung klase na pamilyar, pero hindi ko rin matukoy kung ano. Ako, lalaban sa mga aswang. Ang pinaghahandaan ko, ang matuto sa pagre-reban ng buhok. Kung buntis man ako, akin lang tong batang dinadala ko. Susunod siya sa mga gusto ko at hindi sa halimaw na katulad mo! Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa yaman at estado sa buhay, kundi sa taus-pusong pagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Ito po ang natutunan ko sa buhay ko nung medyo bata-bata pa po ako. Napagtanto ko ito noong nagtatrabaho na ako kasama ng nanay ko sa mansyon ng mayor namin sa malayong probinsya noon. Magandang araw po sa inyong lahat sa channel na ito. Naisipan ko pong ipadala ang kakaiba kong karanasan at buhay noon kasi gusto ko ring magbahagi ng mga natutunan ko sa buhay. Doon ko po kasi napatunayan kung gaano ako ka-strong as Becky. Opo, bakla, binabae o bading ako. Pero kahit ganon, hindi ako sumubok na magdamit babae o magpa-sex change katulad ng nauuso. Maliban sa hindi ko yun afford. Junior po kasi ako ng beloved tatay ko. Upang lubos po ninyong maunawaan, ako po pala si Dexter. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ay, naku naman! Sobra na talaga tong si Mudra eh. Anong oras na Bakit wala pa siya? May lakat ang Dexter and Friends. Ano ba yan? Mag-aaral kaming magreba ng buhok. Mapagkakakitaan yun kaya... Ay, gogoran na nga ako. Uy, ano ang pinagsasabi mo dyan? Ayusin mo nga ang pananalita mo kung gusto mo magkaintindihan tayo, Junior. Hoy, hindi na nga ako nagpalit ng pangalan kahit gusto ko sana ng Daisy eh. Tapos tatawag-tawagin mo pa akong Junior? Nakakainis talagang Ponso Pilato ka. Ang sabi ko, anong oras na? Wala pa si nanay. Kapag ganitong oras, nandito na yun sa quarters natin, di ba? Wala naman doon sa kusina. Ay, naku, sana kaya nagpunta yung Mudra ko na yon? Baka naman sinama ni Ma'am Malia. Kasi nga, birthday yata ng kamag-anak ng balikbayan ng kaibigan nun, sa kabilang bayan. Alam mo naman, di ba? Mahilig sa party si Ma'am. Pero hayaan mo, maya-maya, pag pumatak na ng alas 8 at wala pa si Tiang Marit, magtatanong na ako kay Madam Nitz. Ano ba? Alas 8 nga ang alis namin, no? Ay, kalurky ka na nga rin eh. Ako na nga lang ang pupunta kay Madam at magtatanong. Lalabas na sana ako ng pinto nun para pumunta sa mansyon na malapit din lang sa amin. Pero eksakto namang bumukas ang pinto at nagulat pa ako nang bumungad sa amin si nanay. Ay, Susmita Sen, nanay naman ginulat niyo ako. Teka, ano na po ba yung itsura ninyo? Yung hair lalo nyo para na kayong si Brohilda? Ay, hayaan nyo Mudra. Pag ako marunong na magreban, ikaw ang gagawin kong model. Ay, tubig. Painumin mo muna ako ng tubig. Diyos ko, ang pagod ko at kabaabot na hanggang langit. Hoy, tubig daw, Ponso! Bilis! Kalerke kayo na eh. Umupo nga muna kayo. Eto, tubig niyo po. Dahan-dahan sa pag-inom ha. Ay, salamat sa Diyos. Kayong dalawa, lumapit nga kayo dito at makinig kayo mabuti ha. May importante akong sasabihin. Bakit po, Chang? Good news po ba yan o bad news po yan? Kung pareho, unahin niya na po muna siguro yung bad, tsaka na po yung good. Bad news to. Sa sama nito, damay tayong lahat. Mudra naman eh. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. May bago po sana akong racket pag natuloy agad ang lakad ko ngayon eh. Baka ito na yung magpaparich sa atin. Naku Dexter, anak. Mamaya na yung racket mo na yan. Ito muna ang pakinggan mo. Ano po ba kasi yung bad news, Tia? Pag tatanggalin na pa tayo sa trabaho, wala nang pagsweldo sa atin si Mayor.
Ay, eto na nga. Makinig kayo. Si Ma'am Myla, hindi pa umuuwi hanggang ngayon. Ang sabi ng mga bantay niya, nawawala daw. Nalintikan na. Lagot kay Mayor ang mga bantay niyan. Hindi nila ginawa ang trabaho nila. Paano na po? Hinahanap na ba nila hanggang ngayon? Di ba po? Wala pa naman po sa bansa sila Mayor ngayon. Teka. Paano nangyari yun, Mudra? Basta na lang nawala. May dumukot. Hinanap naman ng mga polis. Pinapahanap pa nga hanggang ngayon. Pauwi na raw kasi dapat sila. Nung hinanap na sa party, hindi na makita. Wala namang nakapagturo kung umalis ba siya o may pinuntahan. Hinalughog na yung buong bahay kung saan naganap yung handaan pero wala raw talaga. Kaya hindi ako nakapasok kaagad dito sa quarters kasi nga si Madam Nitz. Sumama ang pakiramdam. Siya kasi ang masasabon sa pagkawala ni Ma'am Myla. Sa kanya kasi nagpaalam si Ma'am Myla at hindi sa mga magulang nito. Tapos pinayagan niya. Patay kang Madam Nitz kung ganon. Oh, Junior, natahimik ka naman dyan. May lakad ka pa, di ba? Kung gusto mo, ihatid pa kita sa labasan eh. Ay nako, matutulog na nga lang ako. Matulog na rin po kayo, Mudra, ha? Huwag yun nang isipin si Ma'am Myla. Mahanap din nila yun. Dami ng koneksyon ni Mayor, no? Sigurado bukas paggising, makakauwi na si Ma'am niyan. Takot ka rin niyang mawala insan eh. Kaya ayaw mo nang umalis, no? Sa bagay, mas mabuti na yung nag-iingat. Kahit hindi natin kasalanan kung bakit nawala si Ma'am Myla. Dahil nagtatrabaho tayo kay Mayor, parang apektado tayong lahat. Ay nako, true lalo, insan. Agree ako dyan sa sinabi mo. Magiging apektado rin tayo sa nangyari, lalo na't umiinit ang ulo ni Mayor dahil dyan, no? Kaya mag-sleeping beauty na tayo habang may oras pa. Kinaumagahan, maaga kaming pinatawag ni Madam Nitz noon. Makikita namin sa mukha nito ang kalungkutan. Ayon kasi sa kanya, kahit nakita na raw si Ma'am Myla, wala naman daw ito sa sarili. Ang nakakatakot pa, sa kuweba raw na tagpuan ang dalaga. Pero ang mas ikinagulat ko noon ay nang i-anunsyo ng mayordoma namin na ako raw ang magiging bantay ni Ma'am Myla simula sa araw na yon. Siyempre, hindi ako nakahindi. Kailangan ko rin naman kasi noon ng regular na trabaho. Dati kasi tumutulong lang ako kay nanay sa paglalaba o makikigulo sa kusina. Madalas sasamahan ko si Madam Nitz sa mga lakad niya. Siyempre, mababa lang ang sweldo ko noon. Errand girl lalo lang kasi ako. Grabe, sinuwerte ka na nga insan, no? May permanente ka ng trabaho ngayon. Masaya ako para sa'yo, anak. Kahit paano umibang kapalaran mo. Hindi mo na kailangan magtiis sa paroot pa rito. Wala rito, wala ron na mga utos. Sa totoo lang, Nay, insan, hindi ko alam kung matutuwa ako eh. Kasi naman, naiisip ko ang sitwasyon ni Ma'am Myla. Ano kaya talaga yung nangyari sa kanya, no? Baka naman kasi, napagtripan nga lang talaga siya ng mga kaibigan niya. Kasi diba, malapit naman na kasi sa gubat yung rest house nila. Yung pagdadausan ng party. Hayaan mo, anak. Nagpaimbestiga na rin naman si Mayor tungkol sa nangyari. Siguro naman kung may resulta na, sasabihin rin yun ni Madam Nitz sa atin. Ang isipin mo na lang ngayon ay kung paano mo maaalagaan ng mabuti si Ma'am Myla. Ay, opo Mudra, promise. Hindi kayo mapapahiya talaga sa akin. Abay, aasahan ko yan ha. Huwag na huwag nating sisirain ang magandang imahe ng lolo at lola mo na unang nagtrabaho rito. Pamilya po talaga namin ang naninilbihan sa pamilya ng mayor kahit noon pa man. May position man sila sa bayan o wala. Lola at lolo ko kasi ang inaasahan rin noon ng lolo at tatay ni Mayor Mauricio. Kaya sa panahon naman niya ngayon, kami naman ang pinsan at nanay ko ang naninilbihan sa kanila. Kaya kuhang-kuha talaga ng pamilya namin ang kanilang tiwala. Kapalaran na siguro ng pamilya namin na manilbihan sa pamilya nila Mayor noon pa man. Kasi kahit namatay na si tatay, bilang magtutuba sa Nyogan, nasa mansyon pa rin kami. Si tatay naman kasi noon, kahit masipag,
hindi nakakahindi sa alak. Isang araw pa nga nun pagkatapos ng fiesta, umakyat pa rin siya sa nyog. Ang nangyari tuloy ay nahulog siya at sa ganung paraan siya namatay. Nang sumunod na araw ay may bago na kaagad akong uniforme. Magaling palang manahi si Madam Nitz at personal niyang tinahi ang damit ko na yon. May pagkamataray at istrikto man siya na mayordoma, hindi naman siya pabaya at lagi namang may katuwiran kapag nagagalit. Aba anak, mukha kang nagtatrabaho sa ospital dyan sa suot mo ah. Saktong-saktong sukat. Ay, trulalo Mudra. E di kahit papano, para kang nagkaanak ng nurse ano po. Salamat kay Madam Nitz talaga. Eh kahit matanda na siya, walang mintis sa pananahi eh. Magpaturo po kaya ako ng isang araw sa kanya, no? Oo nga anak. Pwede kang bumili ng makinang panahi kapag sumweldo ka. Malaki na yan ngayon kumpara sa dating ibinibigay sa'yo. Tatandaan ko po yan, Mudra. Eh para naman kapag gumaling na si Ma'am at hindi na magpapaalaga may iba pa akong trabahong alam. Ay, kung buhay pa sana ang tatay mo. Tsak na ipagmamalaki ka nun. Kasi kahit hindi ka namin napag-aral sa kolehiyo, may narating ka pa rin kahit papaano. Aba, Junior Insan bagay mo. O isang ikot pa nga. Diba? Naka-uniforme na ako ngayon na. Akala nila sila lang ang makakapagsuot nito. Ako rin kaya, no? Pak! Ayos yan, Insan Pakabait ka kay Ma'am Mayla ha. Para hindi ka paalisin kagad pag nabubwisit sa'yo. Sa totoo lang, no? Kinakabahan ako na harapin siya, Ponso. Grabe. Paano kami mag-uusap kung hindi pala siya nagsasalita, di ba? Sobrang tindi siguro ng pinagdadaanan niya para masyak siya, no? Ikaw ba naman ang matagpuan sa kuweba, no? Malay natin kung anong ginawa sa kanya dun. Oy, Dexter, lakad na at paparating na si Madam Nitz, Baka mamaya hindi ka pa nakakapag-umpisa ng trabaho, nasisante ka na. Ay. Nandiyan na nga siya. Ay, sige. Pasok na ako sa mansyon, ha? Babosh, Nay, bye-bye. Nakalagay sa magkabilang bulsa ng blouse kong checkered na pula at puti ang mga kamay ko habang naglalakad nun. Patungo ako sa likurang pintuan ng mansyon kung saan nakapamaywang na naghihintay ang nakasalamin na itim na si Madam Nitz. Para siyang si Miss Minchin sa Sarah, ang munting prinsesa. Sinundan ko siya hanggang sa kusina. Itinuro niya sa akin ang tray na may pagkain. Binitbit ko naman yon at muli siyang sinundan. Umakyat kami sa second floor ng mansyon noon. Nandun kasi ang silid ni Madam Mayla. Mahigpit na nagbilin pa si Madam na kausapin ko ng mahinahon si Ma'am at huwag ko raw biru-biruin para lang ako pansinin. Pero syempre, hindi ko siya sinunod sa huling sabi niya na huwag ko raw biru-biruin. Kasi nga, laughter is the best medicine daw, di ba? Ma'am Mayla, nandito na po yung agahan ninyo. Masarap to, Ma'am. Ang sarap ng mansanas, mamula-mula. Yang sabi nga nila, an apple a day is one apple a day. Ay, biro lang po yun, Ma'am. Kailangan ninyo kumain para sumigla kayo, ha? Tapos, mag-party-party na ulit tayo. Dexter, ang pangalan mo, di ba? Ma'am? Ay, nagsasalita naman pala kayo eh. Yang sabi ni Madam Nitz, hindi daw po. Dexter, ayoko ng bakla. Pwede ba maging lalaki ka na lang? Ay, naku po. Pasensya na talaga, Mami. Pero ganito po talaga ako eh. Ay, hindi ko na to mababago. Take it or leave it na lang po. Parang hindi niyo naman ako kilala noon pa niyan eh. Hindi na niya ako sinagot pagkatapos nun. Kinabahan nga ako ng bongga kasi baka hindi man lang ako makaisang araw na bantay sa kanya. Nang ialok ko sa kanya ang pagkain, mabuti na lang talaga kumain siya kahit kaunti. Hindi naman mataray si Ma'am Mayla. May pagka-spoiled siya pero kasi naman, may kaya naman siya. Lagi ko ngang naririnig na sinasabi sa kanya ni Mayor nung bata pa siya, "What Myla wants, Myla gets." Sa bahay at buhay ni Mayor at ng pamilya niya,
Itinuro talaga ni nanay sa akin noon na dapat marunong akong lumugar at huwag papatol sa amo. Iiwas sa pakikipagsagutan hanggat pwede. Dahil hindi naman kami magkapantay ng estado sa buhay. Ang mga amo namin, kahit pagbali-balik ta rin man ang mundo, amo sila at tauhan naman kami. Kaya syempre, sila talaga ang dapat sundin. Pero maswerte din kami kasi wala naman kaming naranasang major na pagmamaltrato sa mga amo namin noon pa. May hindi pagkakaunawaan pero hindi na uuwi sa galit at pagkamuhi. Saka sa totoo lang, palaging wala si Mayor Mauricio at Ma'am Liliana sa mansyon. Masyado silang busy na klase ng mga negosyante at politiko. Kaya madalas, si Madam Nitz at Ma'am Myla lang talaga ang nagmamando sa mansyon nun. Ayoko na. Busog na ako. Dalhin mo na to sa ibaba, Dexter. Sige ma'am. Pero baka may iba pa kayong gusto. Sabihin nyo lang sa akin ma'am ha at dadalhin ko rito. Kasi simula po sa araw na ito, ako na ang dakilang julalay mo. Ay, Dexter. Wala talaga ako sa mood tumawa o magalit. Mabigat ang pakiramdam ko. Gusto ko na lang mahiga kaya pwede. Tumahimik ka na lang din. Ay, gusto nyo ma'am, massage ko kayo? Marunong po ako ma'am. Pati reflexology. Tested and proven na nila mudra at pudra. Nakusuki sila sa kakayahan ko. Bago pa siya madeds. Marunong ka ba talaga? Parang tulad ka lang ng kay mama kapag pagod na siya. Nagpapatawag talaga siya ng mga taga-masahe. Ay, kaso kakakain nyo lang pala ma'am. Ay, bago na lang siguro po matulog mamayang gabi kung gusto ninyo. Tapos, hihingian ko kayo ng massage oil kay Mudra. Effective yun. Kasi naman, bigay yun ng kaibigan niyang albularyo. Ay, babalik ako ma'am ha. Kwentuhan tayo para gumaan ang dibdib mo. Nagmamadali kong hinatid ang tray na may natitirang pagkain sa kusina. Hindi ko pa napigilang kupitin ang 2 hiwa ng mansanas at inilagay sa bulsa ko. Kinain ko yon habang paakyat pabalik sa kwarto ni Ma'am Myla. Excited na sana akong makipag-usap sa kanya noon. Kaya lang, pagdating ko, nasa tapat siya ng bintana, nakatayo. Parang ang layo ng iniisip. Hindi nga niya naramdaman ang paglapit ko, kaya nagawa ko pang sundan ang tingin niya noon. Parang nagtayuan yata lahat ng balahibo ko nang mula sa isang sulok sa labas ng pader ay may lalaking tila nakikipagtitigan sa amin. Nakatingala siya sa bintana. Nasa likod ang mga kamay na parang gustong-gusto talaga na nakikipagtitigan. Pilit ko siyang tinitigan at inaninag. Kumurap pa ako pero pagdilat ko ulit, wala na siya. Ewan ko sa'yo, Dexter. Tigilan mo yan kung gusto mo pa yung trabaho mo. Hala ma'am, pasensya na talaga ha. Baka namalikbata lang talaga ako nito. Hindi ko na ulitin ma'am, sorry po talaga ha. Sorry. Hindi na ako pinansin ni Ma'am noon. Nagtungo na siya sa kama at nahiga na lang doon. Hindi ko na ipinilit kay Ma'am ang nakita ko noon. Kahit pa hindi yon 1 beses lang na nangyari. Dahil sa loob ng mahigit 1 buwan kong naging alalay niya, araw-araw ko ring nakikita ang hindi ko maintindihang itsura ng matanda. Kung ilong ba yon o nguso niya ang malaki talaga. Sa kwarto man kami o sa garden, napapansin ko talaga siya. Pero wala naman siyang ginagawa, kaya hindi ako nagsusumbong, lalo na kay nanay. Hanggang isang araw, basta na lang nagsuka si Ma'am, umagang-umaga nun. Nataranta ako at tinawag ko kaagad si Madam Nitz. Pagbalik namin sa silid ni Ma'am, nasa sulok siya ng banyo. Yakap-yakap ang sarili habang nanginginig at umiiyak. Basa siya ng tubig dahil tumutulo ang shower. Mabilis na kumuha si Madam Nitz ng tuwalya noon at ibinalot kay Ma'am Myla. Pinaalis niya ako noon habang binibihisan si Ma'am. Pagbalik ko sa loob ay nasa kama na siya at pinapahiga ni Madam. Akala namin ay natulog na siya kasi hindi naman siya kumilos na.
kaya iniwan na ako ni Madam. Naaawa ako kay Ma'am Myla noon. Iniisip ko kung ano kaya ang kinakatakutan niya. Lumipas ang ilang minuto. Nagulat ako nang bigla na lang siyang bumangon at sumiksik na naman sa uluhan ng higaan at parang takot na nagsalita. Wag! Maawa ka sa akin! Ibalik mo na ako sa amin! Ayoko na rito! Maawa ka! Wag! Wag mo gawin sa akin yan! Wag! Wag! Mamayla! Diyos ko po! Ano nangyari sa inyo, ma'am? Ma'am Nets, tulong po! Si Ma'am Myla po! Mudra, anong nangyari kay Ma'am Myla? Bakit siya nagkakaganyan? Grabe, natatakot na po kaya ako. Kasi, alam niyo po ba, na may nakikita pa ako matandang lalaking aaligid-aligid sa labas ng mansyon araw-araw eh. Huwag ka nga magsalita na kung ano-ano dyan, anak. Dinadagdagan mo lang ang problema. Paano nga po kasi kung may kinalaman nga sa nangyayari kay Madam yung matanda? Baka mamaya po, baka ano siya, ang aswang o kaya mangkukulam. Itiko mo yung bibig mo, Dexter. Nariyan na sila, Mayor, oh. Eksaktong dumating sina Mayor ng sumunod na araw na may nangyari kay Ma'am Myla noon. May pinapunta rin silang doktor para tumingin sa kanya. Wala kami noon sa silid niya kaya si Madam Nits naman ang nagbalita sa amin pagkatapos umalis na mag-asawa kasama ang doktor. Grabe, kawawa din si Madam Mudra, no? Mayaman nga sila at kilalang magulang niya. Pero nandito siya sa bahay at problemado na iniiwan sa atin. Sana no, si Ma'am Liliana magkaroon man lang ng oras sa kanya kahit minsan lang. May pinagdadaanan nga yung anak nila. Hindi pa rin mapirmi sa bahay. Sa kung iba naman kasi ang klase ng buhay nila sa atin, anak. Pati takbo ng utak, iba rin. May katwiran din naman sila kung bakit sila nagkakaganyan. Hindi natin mababaliwala yon dahil yon ang tama para sa kanila. Hay nako, swerte pa rin po pala talaga ako kahit purita tayo. Nandiyan kayo para sa akin, Mudra. Pero maiba po ako. Sa tingin ninyo, depression lang talagang sakit ni Ma'am? Bakit hindi siya dinala dun sa ospital para ipatingin? Huwag kang maingay. Alam mo naman busy sila, Mayor, diba? Pero iba talaga sa tingin ko ang nangyayari kay Ma'am, anak. Parang nagdadalang tao yan si Ma'am. As in, juntis siya? May baby sa loob ng tiyan niya? Hindi na nakita ng doktor yun? Aray ko naman, Nay. Grabe kayo. Sakit naman ang pitik ninyo sa nguso ko. Ano ba yan? Lalabas ako sa garden. Gusto ko magpahangin. Naku, Ma'am Myla. Gabi na kasi. Hindi maganda sa inyo ang hamog sa labas. Lalo pat masama ang pakiramdam ninyo. Lalabas ako sa garden. Gusto kong magpahangin. Ay, sige ma'am. Lakad lang kayo. Sasamahan namin kayo ni Nanay. Sundan lang po natin, Mudra. Wala kaming nagawa kundi ang pagbigyan siya noon. Pero tinawag ko pa si Madam Nits para ipaalam ang gusto ni Ma'am Myla. Pumayag naman siya at hindi naman sumunod sa amin sa labas. Naku, Ma'am Myla. Malamig pala dito sa labas, oh. Teka, ikukuha kita ng sweater o jacket, ha? Ako na ang kukuha at nilalamig na rin ako. Parang Desyembre ang simoy ng hangit kahit Marso eh. Ay, ikawan nyo nga rin po ako, Nay. Ba't ba ganito kalamig ngayon? Teka, ba't wala yatang mga nagbabantay dito sa labas ngayon? Baka nagapunan. Pero wala talagang naiwan kahit isa, ha? Nagtaka ako kung bakit nawala ng bantay sa paligid ng sandaling yon. Naglikot din agad ang imahinasyon ko. Parang nakikita ko kasi ang matandang aaligid-aligid sa labas noon. Medyo malamlam pa naman ang liwanag sa kinaroroonan namin dahil pula ang ilaw. Nang biglang parang may narinig akong tunog ng baboy mula kung saan.
Ma'am Myla? Ay, ang mabuti pa siguro pumasok na tayo sa loob. Lumalalim na ang gabi, oh. Dito lang ako. Iwan mo na ako rito. Ay, naku naman, ma'am. Hindi kita pwedeng iwanan dito. Wala ba kayong kahit anong kakaibang naririnig? Wala. Iwan mo na kasi ako dito, sabi! Nilingon niya ako at matalim na tiningnan noon. Natakot ako sa kanya kasi parang hindi basta-basta ang itsura niya. Parang biglang namula at kumislap sa tingin ko ang mga mata niya. Sinundan pa yon ng humahangos na tunog ng baboy talaga. Siguradong sigurado ako. At totoo nga ang narinig ko dahil mula sa mayabong na mga halaman sa isang sulok ay lumabas ang isang napakaitim at malaking baboy na may sungay. Tumutulo ang laway niya at labas ang malalaking pangil sa bibig. Hoy! Junakis na baboy ka! Anong ginagawa mo dito, ha? Diyos ko, Lord! Ano pong gagawin ko? Anong klase baboy itong nasa harap namin? Ay, naku, kung pwede lang ito, magmuna ako diwan si Mami. Diyos ko, Dexter! Napakalaking baboy naman yan! Saan yan ang galing? Ang nanay ko po, bigla na lang po siyang lumitaw dyan sa mga halaman, Nay, Para pong siya'y nagkokontrol kay Ma'am sa tingin ko po. Nakakatakot po ang tsura nila pareho. Teka, ano pong gagawin natin? Hoy! Kung sino ka mang baboy ka, umalis ka na! Aswang ka, ano? Kilala ka namin, akala mo? Umatungal ang baboy nang marinig ang mga sinabi ni nanay. Nagalit yata at basta na lang tumakbo palapit sa amin. Natatarantaman, naghanap na ako ng pwedeng magamit na panlaban. Pero sumigaw talaga ako noon at naisip na tumakbo at iwan sila nanay. Pero nahagip ng paningin ko ang hose ng tubig sa garden. Tinakbo ko yon at walang pagdadalawang isip na binuksan ang lock sa dulo. Lumabas ang tubig doon at itinuto ko kaagad sa baboy. May kalakasan yon at hindi na paghandaan ng hayop, kaya nagulat rin ito. Ikaw na halimaw ka! Umalis ka rito! Iahambalas ko sa'yo tong kalaykay na hawak ko, ha? Ano? Alis! Alis dyan! Doon ka sa koral mo! O baka gusto mo lang pala talaga maligo, ha? Sige nga, dahil baboy ka naman talaga, pagbibigyan kita. Shower time na, oh! Pinagtulungan namin ni nanay na maitaboy ang baboy noon kahit sobrang takot kami. Kasunod ng kaguluhan sa garden ay nagsipagdatingan na mga bantay sa mansyon. Hindi ko alam kung saan talaga sila galing, pero parang basta na lang silang sumulpot mula sa kung saan saang bahagi ng malawak na lawn. Pinaputukan pa nga nila ang baboy ramo, pero nakapagtatakang hindi ito tinablan. Napagtanto ko noon na hindi lang simpleng baboy ang nakaharap namin. Basta na lang kasi itong nawala sa dilim ng makalayo. Kaagad na tinakbo ni Madam Nitz si Ma'am Myla na umiiyak noon at basang-basa ang damit dahil sa ginawa ko. Nakagat kong hintuturo sa kaliwang kamay ko dahil doon. Alam ko, malalagot ako. Isuot niyo po itong sweater niyo, ma'am, para hindi kayo lamigin. Sana sa susunod, makinig naman po kayo sa amin, ma'am. Nag-aalala lang naman po kami sa kalagayan niyo. Parang may nagdidikta at bumubulong sa akin na lumabas kanina. Tinatawag rin niya ang pangalan ko habang nakahiga ako. Diyos ko! Ano po ito nangyayari sa akin? Hay, magkwento kasi kayo sa amin, ma'am. Para naman malaman namin kung paano ka tutulungan. Magdaldal ka rin kasi, parang katulad nung dati. Hindi pa kasi ako sigurado sa mga nangyayari. Akala ko lang minsan nalalaginip ako o binabangungot. Alam niyo naman na pagdating sa personal na mga saloobin ko, hindi ako nagsasalita dati pa. Hindi ba? Ngayong nangyari na to, ma'am, dapat magtapat na kayo. Kasi sa totoo lang, wala kayong ibang maaasahan dito kundi kami lang rin. Masyadong abala ang mama at papa mo para istorbohin pa natin. Yun na nga po, Nanay Marite.
Pero gusto ko pa rin sabihin sa kanilang nangyayari sa akin. Ngayon po, na may naaalala na ako. At baka... baka buntis po ako. Wala kaming nasabi nun. Imbes na umakyat sa silid si Ma'am, sa sala na lang muna kami. Todo iyak kasi siya at kami namang mga naroon ay pinaupo siya sa mahabang sofa, saka pinakalma. Nang umayos ang pakiramdam niya ay pinainom ni Madam Nitz na maligamgam na gatas. Saka namin hinatid sa silid niya. Dito na kayo matulog, ha? Nanay Marit, Dexter, pati ikaw na rin, Ponso. Natatakot ako. Baka may bumulong na naman sa akin at lumabas na naman ako. Bantayan niyo ako, please. Opo, wag po kayong mag-alala, ma'am. Sa umaga na po ako matutulog ngayon para mabantayan ko kayo. Aswang kasi nagpakita sa inyo kanina eh. Pero hindi siya ordinaryo. At malamang, babalik pa yun sa mga susunod na araw. Ano ba yan? Ba't ba kasi wala man lang nagbabantay sa paligid kanina? Yung mga tao sa labas, dapat sinusubong yan kay Mayor. Hindi ginagawa ang trabaho nila eh. Sa tingin ko ay ginamitan sila ng kung ano ng aswang para hindi maramdaman ang pagdating niya. Kasi nung nabasa ng tubig yung baboy kanina, bigla na lang yung mga bantay nagsipagdatingan na rin. Baka pinatulog ng walang hiya. Teka, anong gagawin natin kung ganun, Mudra? Diyos ko naman, nakakatakot yung kanina ha. Pag naulit pa yun, baka mahimatay na talaga ako. Alam mo, hindi doktor ang kailangan ninyo, Ma'am Myla, kundi isang albularyo. Sa tingin ko lang ha, baka po kasi naaswang kayo nung mawala kayo noon. At kung buntis nga kayo, baka... Nagahasa ako nung araw na mawala ako. Naaalala ko na ang mga nangyari. Todo iyak na naman si Ma'am dahil doon. Si Madam Nitz na ang dumalo sa kanya sa kama. Napakapit naman ako sa braso ni Nanay dahil ako yata ang nanghina sa nalaman namin. Nakakaawa si Ma'am dahil bata pa siya. 23 ako at 20 pa lang kasi siya noon. Babae pa siya. Diyos na mahabagin. Kawawa naman si Ma'am. Ay sana matutukan siya ng mama niya at ni Mayor sa sitwasyon niya ngayon. Hindi biro ang nangyari sa kanya. Ay naku po, tiyak na ipapahanap po nila Mayor ang gumawa nun, Nay Marit. Hindi pwedeng hindi kasi nakakaawa si Ma'am eh. Paano kung hindi pala normal na taong gumawa nun sa kanya? Paano na yung magiging anak nila? Ay, Mudra ko po! Tumigil ka nga sa kakamudra mo dyan, Dexter. Hanggat hindi tayo pinapaalis sa pag-aalaga kay Ma'am, ay ang makabubuti sa kanyang isipin at gawin natin. Kailangan din kasi niya ng atensyon at pag-aaruga ng mga taong nasa paligid niya. Lalo pa na wala rito ang mga magulang niya na malalapitan at masasabihan niya sana ng lahat. Kinaumagahan, alagang-alaga namin ni Nanay si Ma'am. Sa amin na kasi talaga ibinili ni Madam Nitz ang pag-asikaso sa kanya. Ipinapagluto pa namin siya sa kusinera ng paborito niyang almusal. Pero ang nangyari, imbis na ganahan sa pagkain, naulit na naman ang pagsusuka at tila pagiging sensitibo ni Ma'am Myla sa amoy. Ay, naku ma'am, sorry talaga ha. Pag juntis pala, kadalasan ayaw sa amoy ng bawang. Ay, dinawihan pa naman talaga ni Manang Pasing yung lagay oh. Ano ba yan? Hindi pwede to, Dexter. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Ay, naku naman. Kawawa si Madam. Pakatatag lang kayo, ma'am, ha? Parating na ang mama at papa mo. Tsaka, nandito rin kami para sa inyo. Hindi ka namin papabayaan, no? Kaya kapit lang. Kapit lang. Ay, naku, Lord. Pati ako po, bigyan niyo rin po ako ng lakas sa loob. Hindi ko ma-imagine na mangyayari ang ganito kay Madam. Ang bata pa po niya, eh.
Ilang saglit pa'y dumating sina Mayor kasama si Madam Nitz. Pinalabas muna nila ako ng silid kaya umuwi muna ako sa quarters namin noon. Naiiyak ako habang naglalakad palabas ng mansyon. Nasalubong ko pa si nanay kaya niyakap ko siya. Ay, love na love kita, Mudra. Hindi ko ma-imagine kung wala ka sa tabi ko talaga, promise. Ang drama mo namang bata ka. Ang mabuti pa, abangan mo mamaya ang pagdating ng albularyo para malaman natin mismo kung ano ang pwede nating gawin para malabanan o maitaboy man lang ang aswang na yun kagabi. Hindi sapat yung bawang at asin lang natin. Dapat may iba pa tayong mga panlaban at baka sumugod sila ng maramihan. Alam mo, hindi ko talaga ito makikita na mangyayari kahit sa panaginip ko, Mudra eh. Ako, lalaban sa mga aswang. Ang pinaghahandaan ko, ang matuto sa pagre-reban ng buhok. Ay, nanay ko po talaga. Mudra. Niyakap lang rin ako ni nanay noon ng mahigpit. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay pinatawag na ulit kami sa loob ng mansyon. Ang lungkot lang kasi, hindi pa rin matigil sa pag-alis sila Mayor noon. May importante na naman daw na pupuntahan. Pasikreto na lang akong napailing sa mga excuses nila. Basta kami, nanood ng pagtatawas kay Ma'am Myla ng albularya na si Kakonching. Nasa silid kami ni Ma'am noon. Nagpakuha ang albularya ng planggana na nilagyan ng tubig. Inilagay niya ang piraso ng damit ni Ma'am na itinago pala ni Madam Nitz nung araw na naiuwi si Ma'am pagkatapos itong nawala. Sinindihan niya ang kandila at pinatulo yun sa tubig. Sa bawat hugis na nabubuo ng kandila, mayroong paliwanag ang matanda. Mga paliwanag na nagpatindig sa balahibo ko. Isang harimo doon na klase ng aswang ang gumahasa sa'yo, Ineng. Pero sandali, itong maliit na hugis dito sa gilid, hindi ko maintindihan bakit nandito ito. Para siyang nakatago sa katawan ng aswang, pero para siyang tao na hindi ako sigurado sa isang to. Harimon dun po? Ay, hindi po ba sila yung mga aswang na mula sa mga datu noon? Kaya pala Baboy Ramon nagpakita kagabi ha. Ay, pwede rin maging mabangis na hayop Ramon. Ang mga harimon dun. At saka, kaya po nilang mangyanggaw gamit ang laway nila, hindi po ba? Teka, saan mo ba nalaman yung mga yan, Ponso ha? Para ka naman nag-aral tungkol sa mga albularyo at aswang riyan. Teka. May tinatago ka ba sa amin ni nanay ha? Mabuti naman at mayroon dito sa inyong mukhang may alam at interes kahit paano sa kababalagan. Hindi ako mahihirapang maghanap ng makakatulong sa akin, lalo pa at mukhang may hindi ako matumbok dito sa pagtatawas ko. Eh bakit naman po kasi ganun, Kakonching? Eh nakita niyo na nga po yung sinasabi ninyong harimon doon, di ba po? Eh bakit hindi niyo maaninag yung isa kung ano man po yan? Dahil sadyang may sikretong nakatago sa bawat sikreto rin, Apo. Kaya para malaman yon, dapat muna nating alamin kung ano ang puno at dulo ng pangyayaring ito. Grabe naman. Ang komplikado naman po pala niyan. Eh, Mudra, kakayanin ba natin to? Magiging aswang warriors na ba talaga tayo? Tumigil ka nga bata ka. Walang may tutulong na pinagsasasabi mo eh. Gano'n naman talaga kasi ang buhay. Palaging komplikado. Katulad yung kasarian mo. Napaka-komplikado na sitwasyon din yan. Kung hindi lang yan malawak ang pag-unawa ng isang tao, ay mahabang diskusyon na magiging kahinatnan ng pagiging binabae mo. Ay, Kakonching, wala naman po ako nadidihadong tao dahil dito sa paggabakla ko eh. All around nga po ako sa lagay na to eh. At saka marunong po akong rumespeto, lalo na sa matatanda at mga magulang ko. Iyon lang po ang basihan ko kaya nakatayo po ako sa harapan ninyo ngayon. At nakikipag-usap po ako na maayos. Eh yun naman po ang mas mahalaga, di po ba? May bala ka rin bang magpatawas o magpagamot sa akin? Ay, naku po. Wala po akong plano sa ganyan. Kayo po talaga. Eh, pero interesado po ako malaman kung anong pwede maging pangontra o panlaban namin sa mga aswang. Abay kasi po,
Binabae man po ako sa inyong paningin, pag ako ang inaswang ay sadyang lalaban din. Bahala na makalbutong mga hair ko. Nakakaaliw kang bata ka. Pero sa tingin ko ay mas matutulungan tayo nitong si Ponso. Lumapit ka nga, Apo. Abay, nararamdaman ko ang kakaibang matapang na enerhiya mula sa'yo. Yung klase na pamilyar, pero hindi ko rin matukoy kung ano. Ako na lang po magpapatawas kung ganun, Kakonching. Kasi po simula nung makita ko kagabi yung harimon doon, parang may galit ako na hindi ko po maintindihan eh. Kaso, hindi po ako nakaharap sa kanya eh. Itong sina Nanay Marit at Dexter na lang po nandun. Sa mansyon na rin naglagi ang albularang si Kakonching simula ng araw na yon. Katulad ng natuklasan niya sa nangyari kay Ma'am Myla. May nadiskubre rin siyang kakaiba kay Ponso noon na kailangan pa niyang pag-aralan para makasigurado. Binigyan niya muna kami ng maliit na bote ng proteksyon at pantaboy raw sa mga aswang. May lamang lana at kakaibang mga bato sa loob nito. Hindi raw lalapit ang mga aswang kapag nasa bulsa namin yun. Si Ma'am Myla naman ay binigyan niya ng kwintas na may kakaibang palawit. At si Ponso naman ay tinuruan niya kung paano lumaban sa aswang gamit ang buntot pagi daw, pero may maliit na parang bola sa dulo at may tusok-tusok na hindi namin pwedeng hawakan dahil ibinabad yon sa langis na may orasyon. Nagsipagdatingan din ng dagdag na mga bantay sa labas ng mansyon noon para sa kaligtasan ni Ma'am Myla. Grabe, minigiyera yata yung pinaghahandaan nating to eh. Hay nako, wala na tuloy akong ganang kumain kapag ganito. Mamaya baka matsugin na lang ako eh. Nanay ko po, ayoko pang sumunod kay tatay sa langit. Pambihira kang bata ka. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi pa katapusan ng mundo kaya tumigil ka riyan. Nako, Diyos ko, huwag mo sana kaming pabayaan pagka ganitong para kaming naghahanda sa giyera. Kalurgi ka talagang mudra. Gaya-gaya po itong Maya ka rin pala eh, no? Pero katapusan ng mundo talaga? Ano ba yan? Abay, loko kang bata ka ha. Pinagtatawanan mong nanay mo. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa'yo, gaya-gaya pala ha? Oh, halika na't makurot kita sa singit mo ha? Ay, wag naman po dyan, Nay! Aray ko! Ano ba yan? Sa gitna at seryoso na nakababahalang sitwasyon noon, nagawa pa namin ni Nanay na magharutan. Pero ang totoo niyan ay pinapagaan lang namin ang loob ng isa't isa. Dahil ng gabing yon, nakatakda na palang mag-umpisa ang mas malagim na mga pangyayari. May namatay na bantay sa mansyon. Umihilang daw siya dun sa sulok. At natupan ng basta-basta. Yan ang tingnan namin. Nangitim na siya kaagad. Parang sinipsipan ng dugo. Diyos ko, ito na talagang kinatatakutan natin. Traidor ang kalaban natin eh. Hindi natin basta-basta nakikita. Yung mga baril ng mga bantay, hindi po pa pwedeng pakinabangan yun? Kakonching, baka po magawan ninyo ng paraan para tumalab yun sa mga aswang. Pwede tayong magbabad ng bala sa langis at oorasyonan ko yon. Pero hindi rin sigurado kung magagamit ko yon kasi magaling din sa hipnotismo itong mga harimo doon. Ay kahit na po, subukan pa rin natin para marami po tayong pwedeng panlaban. Pero hindi naman po masama kung gagawin po natin yan sa mga baril nila, di po ba? At saka, pagpapares-paresin na lang po natin ang mga bantay para mabantayan din nila ang isa't isa. Kaya ikaw, dapat ang partner ko, Dexter eh. Oo na, Ponso, pilato ka talaga eh. Kawawa naman kapag mag-isa ka lang nalalaban gamit yung buntot pagi mo eh. Oo na, sige na, partner na tayo. Kakonching, ano po pwede kong armas? Yung di lang po sana sobrang nakakatakot gamitin ha? Magbitbit ka ng bigas. Kapag may aswang, isaboy mo yon at magiging abala yung mga aswang na magdadampot nun. Hayaan mo at gagawan kita ng may orasyon na bigas. Haluan natin ang iba pang sangka para hindi lang natin maaabala ang mga aswang,
masusugatan pa sila. Pumunta kami sa kusina noon. Nag-ipon kami ng mga pampalasa, luya, bawang at paminta ang pinaghalo-halo namin kasama ang bigas at nilagyan pa ng curry powder. Si nanay binigyan naman ni Kakonching ng purong curry powder dahil pwedeng-pwede palang panlaban sa aswang ang sangkap na yon. May luyang dilaw, bawang, paminta na pala yun. Pagsapit ng dilim, handang-handa na kami. Parang orasan ang tingin namin sa langis na nasa ibabaw ng mesa sa silid ni Ma'am Myla noon. Pero malabo raw pala na makapunta sa silid ni Ma'am ang harimo doon kasi hindi pala ito lumilipad. Kaya ang ginagawa ay binubulungan siya para sumunod sa utos nito. Tiyak daw na may alam din sa kulam ang halimaw kapag ganon. Hindi nga rin namin yon inasahan dahil nakapagtataka kasi na isa pala sila sa pinakamalakas na klase ng mga aswang. Kaya ang gagawin namin ay ang magbantay lang talaga kay Ma'am at sundan siya kung saan man siya pumupunta. Lalabas ako. Gusto ko sa garden. Tani ko po! Ay, Mudra! Ayan na naman po siya. Binubulungan na naman yata eh. Anong gagawin natin? Hindi ba natin siya pwedeng igapos o ano? Ay, para hindi siya makalabas. Kakonching, akala ko po ba may protection siya? Eh, bakit tinatabla na naman po siya? Dalawang bantay na naman ang nakapatay sa labas. Silang dalawa mismo nagbarilan. May nagpakita na naman daw kasing baboy rabo sa babae. Hindi dinig dito sa loob ang kaguluhan? Totoo ba? Oo, wala kaming narinig. Eh, busy kami dito eh. Tignan mo oh. Gusto na namang lumabas ni Ma'am. Diyos ko naman, baka tinatawag na naman ng baboy rabo dun sa labas eh. Barit, tawagin mo si Nitz. Kailangan nating pagtulungan kausapin itong si Ma'am Myla. Kung sana'y nandito lang ang mga magulang niya, hindi siya magkakaganito. Kailangan niya ng atensyon ng mga yon. Maramdaman man lang ng bata na may nag-aalalang nakatatanda sa kanya. Mapapalakas nun ang loob niya. Ito ang mahirap kapag ang lunas sa maraming karamdaman ay pagmamahal o puso ng mga taong mahalaga sa iyo. Walang silbi ang kung anong proteksyon kapag ang puso at isip ng may-ari ay hindi nag-aisa. Ako po tatawag kay Madam, Kakonching. Bibilisan ko na lang po. O siya, babalik din ako sa labas. Tara sa bahay tayo, Junior. Ako na lang yung papalit dun sa isang bantay. Pero, sisilip-silip din ako dito sa inyo, ha? Ay, naku, Junior ka dyan. Hoy, Ponso, mag-ingat ka nga sa pagbabantay mo, ha? Ay, Diyos ko. Umayos lang talaga yung pakiramdam ni Ma'am Myla, eh. Magyayaya na talaga ako kay nanay na umalis na lang tayo dito kina Mayor. Pag ganitong napapahamak tayo tapos wala sila. Eh, pag umalis tayo, saan naman tayo pupunta? Eh, kaya nga tayo tumagal dito, eh. Eh, kasi wala tayong sariling bahay at lupa, hindi ba? Di bahala na, basta doon tayo sa lugar na walang mga aswang. Nakakatakot na dito, eh. Tinawanan lang niya ako noon. Mabuti na lang may matapang akong pinsan kahit mahilig mang asar. Magdamag yata kaming nasa palibot lang ng kama ni Ma'am Myla noon. Mukhang effective naman yung ginawa nila Kakonching na pakikipag-usap sa kanya. Dinasalan, inorasyonan, heart-to-heart talk. Yon ang ginawa nila buong gabi. Ang sabi niya, nakadagdag pa raw sa bigat ng dibdib at magulong isip ni Ma'am ang pagbubuntis nito. Hindi ko lang masabi na kahit binabae ako, nagpapasalamat ako na hindi ako magbubuntis. Walang halong biro yan. Nang sumunod na araw, dumating ang kukuha ng bangkay ng dalawang namatay. Nasa balkonahe kami ni Ma'am Myla noon. Pinagbigyan siyang lumabas ng silid at tumambay doon kasi araw naman. Saglit na nagpaalam si Madam Nitz na papasok sa bahay, kaya naiwan ang matangkad na lalaking kausap niya. Oy, Ma'am. Gwapo niya, di ba? O, tignan mo yung height niya, oh. Pwede pang model. Bagay din sa kanya yung uniform niya, ha? Ay, parang mas bagay kami, ha? Marami pang mas gwapo dyan, Dexter. Mukha na nga yung matanda eh. Pag ako gumaling, isasama kitang gumala. Maglalaway ang mga mata mo sa mga gwapo at mas bata pa kesa dyan.
Ma'am, narinig yata tayo. Papunta siya sa atin, oh. Ikaw na kumuusap, ma'am, ha? Dalagang Pilipina ako ngayon, eh. Magandang araw sa inyo. Ay, mawalang galang na po pero kayo si Ma'am Myla, hindi ba? Yung anak ni Mayor? Ako nga po. May kailangan po ba kayo? Ay, Diyos ko, ma'am. Yung boses niya, nakakalaglag ng ano. Mamaya ka na, may kausap ako eh. May kailangan po ba kayo, kuya? Hindi sa nakikilam ako sa sitwasyon niyo rito, ma'am, ha? Pero kasi baka makakatulong lang ho ako. Nakakaawa naman kasi kayo at wala palagi sina Mayor dito eh. Eto pong ibibigay ko eh. Protection laban sa mga masasamang espiritu. Nararamdaman ko kasi na itong lugar ninyo eh. Parang nababalot ng iba't ibang mabibigat na enerhiya eh. Pampahimbing ng tulog din po yan, ma'am. Wow, ang ganda naman ng bato na to. Akin na talaga to, kuya. Oo, ma'am. Katulad lang din yan ang ginagamit ko sa purinarya. Lalo na pag nag-i-embalsama sa mga patay. Sige na po. Mauna na kami. Ay, nandiyan na si Madam Nitz. Dala yung tseke. Salamat po dito, kuya. Dexter, tingnan mo. Kakaibang bato siya, no? Nagkukulay blue na parang may gold. Ay! Bakit bigla siyang uminit? Aray! Ay, ma'am. Huwag niyo na pong damputin. Ako na pa yung kukuha. Hindi maganda yung pakaramdam ko dito eh. Bigla na lang sumulpot si Ponso noon sa kinaroroonan namin. Dinampot niya ang kakaibang bato na sinasabing proteksyon gamit ang laylay ng damit niya. Ingat na ingat siya na akala mo'y gumagalaw o sobrang delikado ng bagay na yon. Ay, bakit naman, Ponso, ha? Kailan ka ba naging manghuhula? Ay, o baka naman, nahawaan ka na ng pagiging albularya ni Kakunching yan, ha? Mabait at gwapo na nga yung nagbigay niyan kay mami. Ay, sayang naman pala. Hindi natin naitanong yung pangalan, ma'am. O ikaw, Dexter. Hindi ka rin nag-iisip eh. Alam mo na nga hindi birong aswang yung kalaban natin dito. Malay natin. Kung may nagpapanggap pala. Patingin nga ng pangalan niyo, ma'am. Mainit lang yan kanina pero hindi naman pala ako napaso. Nagulat lang talaga siguro nang tumagal siya sa palad ko. Basta, akin na muna to, ma'am, ha? Ipapakita ko muna po kay Kakunching para matawas niya. Uy, tara na nga muna sa loob. Baka gusto niya rin makita yung gagawin niya. Sinundan namin siya hanggang kusina kung saan naroon si Kakunching at nakikipag-usap kina nanay at sa kusinera. Kakunching, may ipapakita po ako sa inyo. Bigay po ito kay Ma'am Myla ng mama na taga-purinarya. Kaya sabi, protection daw. Pero napalis na sila. Nakita ko na nabitawan ni Ma'am at parang napaso siya. Pansin ko rin na nanindig yung balahibo niya dahil po sa bato na to. Teka, sigurado ka ba, Ponso? Nakita mong nanindig yung balahibo ni ma'am? Malayo ka naman kanina sa kanya, di ba? Di, nandun lang ako sa malaking poste. Papalapit na sana ako kaso naunahan ako ng lalaki kaya nagtago muna ako eh. Bakit meron kayong ganyan? Kahit hindi ko tawasin ang batong yan, alam kong ginagamit sa panloloko yung ganyang klase ng bato. Panloloko po? Paano po? May isang dalagang lumapit sa akin noon na galing sa syudad at naloko raw. Malaking halaga ang nakuha sa kanya kaya nagpatawas siya at gustong gantihan yung gumawa. May grupo raw na nag-alok sa kanya ng libreng mga produkto nung una. Pinapunta siya sa tent nila at binigyan ng kung ano-ano pang libre. May ballpen, pampapahid sa katawan, tapos ito nga ang bato. Pero pagkatapos, hiningan siya ng malaking halaga. Hindi raw siya nakahindi pagkatapos niyang matanggap at mahawakan itong bato na to. Ayun pala, nilinlang lang siya. Ay, grabe. Ang gwapo pa naman ng mama na yun at type ko ba naman talaga siya. Ay, kalurky. Pinalipas muna ni Kakunching ang maghapon, saka nagpa siyang itawas pa rin ang bato. At doon nga nakitang galing sa aswang na harimodon ang kinakalang proteksyon.
Ibig po bang sabihin yung Harimondon ay yung mismong gwapong mama na yun, Kakonching? Ay Lord naman, bakit siya pa? Sayang naman. Yan! Nang magising ka sa katotohanan, bata ka. Gwapo-gwapo ka riyan aswang naman pala. Ipalapa na lang kita, gusto mo? Ay, aray ko po! Si Mudra naman bakit mo naman ako pinapalo ng tabo? Ay syempre biro lang naman yun. Pero kasi, kung narinig nyo lang po talaga yung boses niya na parang galing ilalim ng lupa pero makalaglag pa nga. Parang kahawig ng boses si tatay nanay ko. Multuhin ka sana ng tatay mo sa kalokohan mong bata ka. Maghapunan na nga tayo at baka mamaya kung ano na naman ang mangyari. Diyos ko, sana naman umuwi na sila Ma'am Liliana at Mayor Mauricio para sila naman ang humarap sa mga aswang na to. Parang binaliwala na lang ang bato na binigay ng lalaki noon. Pinag-usapan naman ang pagpapalit-palit ng anyo ng aswang na Harimondon. Kung paano malalaman na aswang nga ito, kahit nagkakatawang tao naman. Ang hindi alam ng lahat, pagkatapon ko ng tubig sa planggana, ay pasimple kong inilagay sa bulsa ko ang bato. Nang araw na yon, nakaramdam ng pagkahilo si Ma'am Myla. Ayaw na niyang umakyat sa silid niya dahil mabilis daw siyang napapagod. Umingos pa siya sa cottage na lang daw, malapit sa quarters matutulog dahil presko ang hangin, sa halip na galing sa aircon. Wala kaming nagawa kundi ang pagbigyan siya kahit napakadelikado. At yun lang rin siguro ang hinihintay ng aswang para umatake siya. Yung wala sa mansyon ang dalaga. Nagising na sila nanay at Kakonching noon nang mag-aalas 4 na. Kampante naman na kami na walang mangyayaring masama dahil madaling araw na nga. Hindi na nga ako tulog manok kundi tulog mantika na ang balak ko. Pero biglang nagising naman kami nang may putukan ng baril. O tara na, ipasok na natin si Ma'am sa loob. O bilisan mo, Dexter! Anong ipasok pang sinasabi mo, Ponso? Nagsasagupaan na nga yung mga bantay at aswang sa labas, At tignan mo, nandiyan na naman yung naglalawin na baboy na mo dyan sa labas. Diyos ko, mauubos yata yung mga bantay natin sa ginagawa niya ano pa naman nila sa mga aswang na mas malakas at mas maliksi sa kanila? Kahit baril, hindi naman matatamaan. Naku po! Peste naman Dito lang kayo at lalaban din ako. Tila lang ng aswang ang walang latay dito sa buntot pagi ko. Ay, ako rin! Sasaboy ako ng bigas! Mamayla, dito ka lang ha? Huwag na huwag kang sumunod sa amin. Lumabas kami ni Ponso noon. Nakisiksik pa ako sa likod niya. Walang habas na dinudumog ng baboy ramo at ilang taong aswang ang mga bantay na natitira. Kaya patakbo siyang lumapit at nilatigo ang mga ito. Nakuha niyang atensyon ng baboy na natamaan niya at siya naman sana ang babanggain pero nakaiwas ang magaling kong pinsan. Nakita ako ng baboy at ako naman ang pinuntirya. Hinanda ko na ang bigas at tagsaboy na ako bago pa man din siya makalapit sa akin. Hinataw ng hinataw ito ni Ponso ng buntot pagi. Pero bigla namang may nagsipagdatingan pang ibang taong aswang. Kaya nahati na ang atensyon namin. Patakbo akong bumalik sa kubo dahil inaalala ko si Ma'am Myla. Nasa pintuan na pala siya noon. Ma'am! Hindi na kayo dapat lumabas! Tala na sa loob! Hindi, Dexter. Dito lang ako. Ako ang kailangan ng aswang na yan kaya haharapin ko siya. Hoy, aswang! Hindi ba't ako ang kailangan mo? Nandito ako! Tigilan mo yung pananakit sa mga tauhan namin. Dinudumog na ng baboy ramo si Ponso noon nang matigilan ng hayop at nilingon kami. Naging taong aswang ito na may magulong buhok, malaking ilong at nguso. Sa isang iglap, mabilis itong lalapit sana nang sumigaw si Kakonching mula sa pinto ng kusina ng mansyon. Tumigil ka na sa panggugulo kung ayaw mong matapos ang lahi mo, Harimondon. Abay,
Akala ko ba'y gusto mong mapabuti ang kalagayan ng mag-ina kaya nagbigay ka ng proteksyon? Ano bang pinagsasabi ni Kakonching? Gets nyo ba? Parang ang labo eh. Hindi ko pa nahawakan ulit yung bato, Dexter. Teka, asan na ba yun? Ay, nandito sa akin, Ma'am Myla. Nailagay ko po kanina sa bulsa ko kasi parang nangihinayang naman akong itapon eh. Eto, subukan niyo nga pong hawakan ulit. Tinanggap nga ni Ma'am ang bato. Eksaktong nagsalita na naman ang aswang. Huwag na tayo maglokohan dito, Konching. Hanggat maaari, ay ayoko namang talagang manakit ng kahit sino sa inyo. Kaya lang, ay itinago ninyo sa akin na magiging abo ko. Kaya mapipilitan akong persahang kunin sila. Kahit matamay kayo. Anong apo ang pinagsasabi mong aswang ka? Kung buntis man ako, akin lang tong batang dinadala ko. Susunod siya sa mga gusto ko at hindi sa halimaw na katulad mo. Kaya umalis ka na! Sa ayaw mo't sa gusto, sasama ka sa akin! Ano? Bakit hindi ako makalapit sa'yo? Mula sa isang sulok ng mansyon ay may baboy ramo na namang muling sumulpot noon. Nag-anyong taong aswang rin siya sa harap ng aswang na gustong lumapit sa amin. Tigilan mo na to, Ama! Hindi ko hayaang masaktan mo ang mag-ina ko. Kung saan magiging komportable at masaya ang nanay niya, doon sila! Hindi sila susunod sa gusto mo! Ma'am, teka! Ang aswang po na yan ang ama ng dinadala ninyo! Mukha ngang siya, Dexter. Diyos ko, anong kapalaran ko kung ang pinagbubuntis ko na to ay anak ng isang aswang? Ha? Habang nag-iiyak si Ma'am noon, hindi naman kami makaalis-alis dahil baka mapansin kami ng dalawang nagbabangayan. Mag-ama pala talaga sila. Pero nakita ko sa sulok ng mga mata ko si Kakonching noon na tila naghahanap ng paraan para makapunta sa amin. Ganon din si Ponso na pinipilit bumangon. Tumingala pa ako sa kalangitan noon at napansin kong malapit nang sumikat ang araw. Niyakap ko na lang si Ma'am at napaupo na lang kami sa pinakahuling baitang ng hagdan. Tanga ka na nagbigay ng proteksyon sa babaeng yan! Tingnan mo! Pati ikaw na ama ay hindi makalapit sa kanya. Bobo ka talaga kahit kailan! Wala akong pakialam kung magiging bobo ko para sa'yo. Ang bahalaga, naproteksyonan ko sila gamit ang asul na bato galing kay Sister Criselda. Sino nga pala mas bobo sa atin, ha? Nagamit pa kita para ibigay ang bato na yan kay Myla. Napastangang anak ka kahit kailan! Yeah! Muling naglaban ang mag-ama na aswang noon. Papalit-palit sila ng anyo. Gumulong-gulong sa lupa, nagkakalimutan, nagsusuntukan. Hanggang sa pareho silang sumigaw na dalawa dahil unti-unti na palang nagliliwanag ang paligid at nakatakda ng sumilip ang araw. Magkasunod din nilang nilisan ang lugar dahil doon. Bumagsak na parang lantang gulay si Mang Myla sa balikat ko pagkatapos noon. Ay, Ma'am! Diyos ko, Mudra! Kakonching! Si Ma'am nawala po ng malay! Kinaya kong buhatin si Ma'am hanggang sa sala. Hindi ako makapaniwala pero nagawa ko. Si Ponso kasi maraming sugat kaya hindi nakatulong. Lalo na ang tatlong matanda na kasama ko. Gawan niyo na lang ho ng paraan na maging maayos ang pakiramdam niya, Kakonching. Nandito kami at handa kaming bantayan at alagaan siya hanggang sa abot ng aming makakaya. Kakonching, totoo po ba yung sinabi mo tungkol dun sa bato na binigay kay Ma'am? Teka, nasa na nga ba yun? Yon, binigay ko kay Ma'am kanina. Nang sabihin ni Kakonching na proteksyon niya pala talaga yon. Hindi niya na yun pinansin kahapon eh. Noong una talaga akala ko proteksyon na bang aswang yon kasi galing sa aswang. Nang matulog ako kagabi, ay napagtanto ko na ang ganoon palang klase ng bato
ay depende ang gamit sa kung sino ang humahawak o nagmamay-ari sa kanya. Parang kung masama ang may hawak, ay sama-sama rin siya kakampi. Pero kung sa mabuti, ay sa mabuti rin. At dahil na kay Ma'am Myla yon, kung anong klase ng enerhiya mayroon siya, ganoon din ang bato. Poprotektahan ng asul na bato ang nagmamay-ari sa lahat ng kalaban niya. Yan ang hiwaga ng asul na bato. Grabe, ganun pala yun. Ay kaya pala hindi makalapit yung dalawa kay ma'am kanina, no? Kung ganun po, pwede nang maparito sa loob at sa labas ng mansyon si ma'am nang hindi tayo nag-aalangan baka magamitan pa siya ng bulong o hipnotismo ng mga aswang o kung ano mang elemento. Ganun na nga. Nautakan nung batang Haribodon ang mismong ama niya sa ginawa niyang yon. At alam niyo kung bakit? Dahil ang batang Harimodon na yon ay hindi lang simpleng Harimodon, kundi may lahi ring babaylan. Yon ang nakita natin sa pagtatawas ko na hindi ko matukoy-tukoy nung umpisa. Paano niyo po nalaman yun? Nabanggit niyo po si Sir Criselde. Kilala ko po kasi ang madre na yun. Sa bayan, Kakonching. Abay, hindi ba yun ang kapatid ng lola mo na Madre, Ponso? Yung namatay nung 1 taon at nakipaglibing pa nga tayo, di ba? Ay, oo nga po, Kakonching. Kilala namin si Sir Criselda nung buhay pa siya. Matalik na kaibigan ko ang panganay nila, Crising, na si Santa. Yon ang kahuli-hulihang babaylan sa lahi nila. At ang pagkakaalam ko ay may anak siya noon pero nawala dahil ninakaw ng ama. Abay, kung hindi ako nagkakamali, itong batang Harimodon na ito, ang batang yon. Dahil hindi naman na ganoon karami ang natitirang aswang na Harimodon dito sa atin. Ang lolo tinang ko naman po ang pinakabunso nila, Kakonching. Jesus Marios! Kaya pala iba ang pakiramdam ko sa'yo, bata ka! May lahi ka palang babaylan kung ganon! Kakonching, kung ganon ho hindi purong aswang ang batang Harimodon na yon. At ang magiging anak ni Ma'am Myla, hindi na rin siya puro kung sakali. Tumango si Kakonching sa amin nun. Masayang-masaya naman kami sa nalaman namin na yon. Sige po, sabihin po natin yan kay ma'am pag nagising na siya, ha? Ay sigurado gagaan ang pakiramdam niya pag nalaman niya yan. Ay Diyos ko Lord, salamat naman at may maganda pa ring balita sa kabila ng lahat ng ito. Tanghali na noon nang magising si ma'am. Hindi kami magkanda-ugaga sa pag-asikaso sa kanya dahil nilagnat siya at nagdeliryo pa talaga. Mabuti na lang, kasama pa rin namin si Kakonching. Pero nagbanggit na kasi ang matanda na baka umuwi na muna sa kanila. Lalo pa at may makapangyarihang asul na bato naman si Ma'am Myla. Diyos ko naman, Mutra. Abay, kailan kaya uuwian nila Mayor si Ma'am Myla, no? Grabe, natitiis nila siya kahit ganyan ang lagay niya. Ayan ka na naman. Huwag mo na problemahin yung ganyan, anak. Ang mahalaga, sinuswelduhan nila tayo at ginagampanan naman natin ang mabuti ang trabaho natin sa kanila. Ay, naku. Ang sakit lang kasi sa heart, Mudra. Iniisip ko lang talaga pag ako nasa kalagayan ni Ma'am Myla. Nako, baka matsugi na lang ako ng sarili ko. Bago mo magaya yon, madadagukan pa kita, Dexter. O katulad dito, ayan pa. Nang magising ka sa katotohanan na may nanay ka na hindi ka pinababayaan. Isang araw, nakauwi na rin pala sina Ma'am Liliana at Mayor Mauricio sa wakas. Pero masakit talaga ang katotohanan na hindi nila priority ang anak nila noon. Nakausap naman nila si Ma'am Myla pero sa napapansin ko, hindi rin siya kontento sa ginagawa ng mga magulang niya. Palagi na naman kasing malayo ang tingin niya simula nang magkausap sila. Pinalipat na pala siya ng kwarto noon. Nasa unang palapag na lang ang silid niya na may sariling pinto papunta sa garden. Madalas siyang tumambay sa balkonahe noon na parang may hinihintay. Katulad na lang ng araw na yon. Dexter, halika nga dito saglit.
May tatanong lang ako. Ay, nandiyan na madam. Tatapusin ko lang tong paglagay ng bagong punda ha. Yan, okay na to. Grabe, ang ganda-ganda ng higaan nyo ma'am sigurado masarap ang tulog nyo mamaya. May kailangan pala kayo ma'am? Sigurado ka na bang bakla ka na forever? Ano? Si ma'am naman sobra pa sa nakakita ko ng aswang ang gulat dahil dyan sa tanong ninyo. Sa tingin ko talaga forever na akong ganito mami. Bakit nyo naman kasi natanong? Kung babayaran na lang kita tapos magpakalalaki ka. Pakitang tao lang naman para hindi na maghanap sila mama at papa ng magiging tatay ni baby. Ay, Diyos ko po, Mamayla. Kunin nyo na lang po ako ninang yan. Huwag lang ama. Naku, hindi ko talaga kaya kahit bumangon pa si tatay sa hukay niya. Inisip ko kasi kung paano ko palalakihin si baby Gusto ko na normal na tao lang ang buhay niya kahit ano pa siya. Buti nga, tanggap siya nila mama at papa kahit parang napipilitan lang sila. Pero kung ihahanap nila ako ng tatay ni baby na hindi ko rin makakasundo, para ano pa, naaayawan ko ang tatay niyang aswang no? Ma'am, itong tanong ko ay kung sakali lang naman. Kung sakali lang. Hindi yung sure na talaga Kaya naku, huwag ka magagalit Sige, ano bang tanong yan? Susubukan kong hindi magalit pero hindi ako sure Kung pumunta dito yung tatay ni baby na bilang tao, tatanggapin niyo po ba siya? Yung aswang na yon? Kung totoong ang anak niya to, bakit hindi man lang siya nagpakita o nagpakilala kahit minsan? Buti pa nga yung tatay niya nauna nang pumunta rito. Siya, ni Honey Ho, wala. Paano ko siyang tatanggapin nun? Sa ginawa pa niya sa akin, pinagsamantalahan niya ako. Aray! Sumakit tuloy ang tiyan ko. Ay, naku po. Sorry talaga sa mga tanong ko, ma'am. Hindi ko na talaga sinasadya. Hinga lang kayo ng malalim, Inhale, exhale. Ayan. Pahamak rin bakla kayo. Ano ba yan? Aray. Sobrang nataranta ako nang sumakit ang tiyan ni Ma'am. Nagkusa na akong batukan ang sarili ko dahil doon. Hindi na talaga ako umulit na mag-usisa kay Ma'am simula nung araw na yon. Minsan nga, pinagbibigyan ko na lang siya kapag gusto niyang mag-astang lalaki ako at tatay daw ng baby niya. Nilalambing din niya kasi ako, kaya kahit pinakamaliit na balahibo yata sa ilong ko ay naninindig kapag ginagawa niya yon. Tinitiis ko na lang. Hindi ko na nga rin itinuturing na trabaho ang ginagawa ko, kundi pabor para sa isang kapatid na nakakaawa ang kalagayan. May isang linggo rin palang wala si Kakunching sa mansyon. Nang bumalik siya, sinabi niyang mas bumuti na ang kalagayan ni Ma'am Myla at ng baby. Lumipas na raw kasi ang panahon ng pagilihin nito. Pansin ko nga rin noon ang paggaan ng aura ni Ma'am. Hindi na siya ganon katulalain. Madalas na rin siyang naglalabas-masok sa mansyon o di kaya'y tumatambay sa kusina. Bumalik na rin sa wakas ang dating sigla niya at minsan pa nga, napagtatarayan na rin niya ako. Pero isang araw ay may hindi kami inaasahang bisita. Nagtataong naliligo si Ma'am noong mga oras na yon. Nasa kusina naman kami nila nanay at naghahanda ng tanghalian. Kakunching, paano po ba to? Si Ma'am Myla kasi may bisita Ang sabi ni Madam Nitz, ikaw raw po tanungin ko kung anong dapat gawin. Bakit ako? Abay, mayordoma na ba ako ni Mayor gayon at hindi na isang albularya? Yun po kasing bisita ni Ma'am Nagpakilalang si Roy daw siya. Naaman ang pinagbubuntis ni Ma'am Myla. Pare-pareho kaming nagulat sa sinabi ni Ponso noon. Noon lang din kasi namin nalaman ang pangalan ng batang harimodon na ama ng anak ni Ma'am. Kaya naman pati ako ay hindi nagpahuli na humarap sa kanya. Magkakasunod kaming nagtungo sa gate noon. Abay, naisipan din sa wakas ng batang harimodon na to
Nabisitahin ng mag-ina niya. Mukhang nakawala na rin siya sa parusa ng ama niya. Nabalitaan ko kasing pinarusahan niya ng ama pagkagaling nila dito noon. Makutusan nga rin tong aswang na to. Ay, Diyos ko! Di kasi siya nagpapakita dito. Kundi akong pinagdidiskitahan ni ma'am na maging tati ng baby niya. Ay, kalorke talaga. Aba isasabit ko sa kanya tong pumpon ng bawang para siguradong hindi siya makalapit sa atin. Nako, mas nakakalurky ka naman, Mudra, no? Nakbitbit ka po talaga niyan. Hindi na po kailangan yan kasi nandiyan naman si Kakonching. At saka, paano ko nga ba siya makukutusan yan? Kung matatakot pala siyang lumapit. Oo nga pala, siya, babalik na lang pala ako sa kusina. Ipaghahanda ko na lang ng merienda na kalamansi ang aswang nating bisita. Nako, dumali pa talaga si Mudra ng pagjo-joke-joke eh. Pero buti na yon. Kesa naman puro tayong mag-alala, no? Katulad ng mga nakaraang buwan. Para namang pasan na natin ang daigdig noon. Di ba, Ponso, insan? Ay, naku, ewan ko sa'yo, Junior. Basta ako, alerto. At hindi magtitiwala sa batang harimundon na yan. Mahirap na, no? Tumaas talaga ang kilay ko nang makita kong lalaki sa labas ng gate. Pero nang makita ko na siya ng malapitan at natitigan ng mabuti, literal na napanganga ako. Hindi lang dahil kamukha talaga niya yung mama na taga-punerarya noon, kundi may naaalala ako sa kanya. Pero hindi pa ako sigurado talaga. Napakagatlabi pa nga ako dahil doon. Magandang araw po sa inyo, Kakonching, Dexter. Dadalawin ko lang sana si Miley. Hoy! Seryoso ka ba, Roy G. Beef? Ikaw ang ama ng pinagbubuntis ni ma'am? Hindi ba ako nagmamalik matalag neto? Ikaw ba talaga yan? Ako talaga to, Dexter. Ang one and only Roy G. Beef ng Santa Cruz. Kamusta? Abay, magkakilala kayong dalawa. Kung ganun, papasukin mo na sila, Ponso. Sigurado po kayo, Kakonching? Pagkakatiwalaan niyo yung aswang na yan? Wala man lang po ba kayong gagawin para masigurado kung totoong ginagawa niyo o nagpapanggap lang siya? Kayo na pa dapat umusok ang kamay niya na nakahawak sa bakal ng gate kung masama siya, Ponso. Nilagyan ko yan ng lana na may polvo ng luya na itim. Inurasyonan ko yan ng panlaban sa masamang intensyon ng mga aswang. Inaasahan ko na rin kasi itong pangyayari na ito. Pero po baka may pangontra siya eh. Ay naku, Ponso. Nasobrahan ka na sa pagiging alerto mo, no? Ako na nga lang ang magbubukas. Kilala ko tong si Roy G. Bibb. Kasi naman, kaklase to ni ma'am noong kinder. Laging pinagyayabang neto yung tsinelas niyang Rambo na may rainbow daw na design. Pinigtas ko nga minsan yun eh. Tumawa si Roy sa sinabi ko noon. Small world talaga ang pakiramdam ko noon. Kasi naman nung kinder pa si ma'am at grade 3 naman ako, nakilala ko na ang lalaki. Mabait siya noon, pero istrikto ang papa niya. Tapos, nang mag-grade 1 na siya dapat, ay bigla na lang daw ng ibang bansa. Ang pagkakaalala ko rin ay childhood sweetheart sila ni Ma'am Myla noon. Nako, wag na wag mo susubukan mag-iba ng anyo dito, Roy, ha? Isusumpa talaga kita. At magkakamatayan tayo pag ginawa mo yon. Hay, pinagkakatiwalaan kita ngayon, ha? Oo, wala akong balak gawin ngayon, Dex. Nandito lang naman ako para suyuin si Miley. At patunayan na handa akong itama ang hindi ko man talaga sinasadyang pagkakamali ko. Tsaka tanghaling tapat, oh. May gana ka pa magpatawa? Hindi sinasadya pala, ha? Ang kapal naman ang mukha mong sabihin yon pagkatapos kitang pagkatiwalaan. Pare-pareho kaming nagulat nang lumapit si Ma'am Myla noon. Hindi kasi nakikita mula sa kinaroroonan namin sa sala ang hallway galing sa silid niya. Nilapitan niya si Roy at pinagsususuntok sa dibdib at pinagsasasampal ang muka. Ang lalaki naman ni hindi man lang kumilos para protektahan ang sarili. Puro pasa at kalmot at may dugo pa nga sa labi ang inabot niya. Ma'am Myla, tama na. Baka naman mapano kayo ni baby niyan eh.
Kalma lang, ma'am. Hoy, Roy G. Beef. Umalis ka na nga lang. Sige na, alis na. Sorry talaga sa ginawa ko, May, ha? Wala ako sa sarili ng gabing yun eh. Nilagyan ni Papa ng kakaibang gayuma para maging agresibo ako at inumin ko sa party noon. Kaya lang, dinala niya tayo sa kuweba. Hindi man lang ako tumutol. Pati ang ginawa ko sa'yo hindi ko talaga alam kung hindi ko pa narinig na sinabi niya sa hindi ko kakilalang makakausap niya noon. Maniwala ka, Myla. Kahit ano pang ipaliwanag mo, hinalay mo ko, halimaw ka. I hate you! Oo, Myla. Talagang wala ako sa sarili ng gawin ko yun sa'yo. Pero kahit ulit-ulitin ko sa utak ko, kahit sa tao o sa taong aswang na katauhan ko man noon, alam ko na iningatan kita. Hindi kita inabuso kaya sinaktan, Myla. Iningatan kita. Inangkin kita ng buong puso't kaluluwa. Iniwan mo ako sa kuweba ng mag-isa noon, di ba? Hindi mo alam kung anong klaseng takot ang naramdaman ko na mag-isa na lang ako doon. Akala ko noon, hindi na ako makakauwi ng buhay. Kaya hindi kita mapapatawad kahit kailan. Aray! Aray ko! Inatake na naman ang pananakit ng puso niya si Ma'am, kaya nataranta na naman kami. Ako na mismong nagtaboy kay Roy noon para umalis na lang. Ay, kung totoo talaga ang lahat ng pinagsasabi mo at handa kang bumawi kay Ma'am Myla, patunayan mo, Roy. Pero sa ngayon, intindihin mo rin sana ang kalagayan niya, ha? Oo, pero hindi ako titigil hanggat hindi niya ako napapatawad, Dexter. Patutunayan ko kung gaano kalinis ang intensyon ko sa kanya. Tumangulang ako noon sa kaisinira ang gate. Pagbalik ko sa loob, nasa silid na niya si Ma'am Myla. Hindi na naman siya kumain. Pinagbigyan ko na lang siya pero pagsapit ng hapon ay pinilit ko talaga siyang kumain noon. Nag-effort talaga ako na mag-ihaw-ihaw sa garden noon para maaliw siya. Maganda pa naman ang panahon at maraming bituin sa langit. Ay, wag mo na muna siya masyadong isipin, ma'am. Papangit kayo niya ni baby eh. Ikaw lang ang nagsabing iniisip ko siya, no? Sinungaling na aswang. Eh, sinungaling ba talaga, ma'am? O kayo nagsisinungaling sa sarili ninyo? Ewan ko sa'yo, bakla ka. Ikuha mo na nga lang ako ng kalamansi sa loob. Gusto ko ng mas maasim pa na sausawan dito sa barbecue. Ay, okay, sige. Ikukuha kita. Sandali lang, mahal na prinsesa. Nagtungo ako sa kusina na walang alalahanin sa isip kasi okay naman si Ma'am. Sa tingin ko naman kasi kailangan lang niya ng time para maghilom ang sugat sa puso niya noon. Sa tingin ko rin naman, kahit galit siya kay Roy, ay may nararamdaman talaga siya rito. Kaya lang, pagbalik ko galing sa kusina, ay iba nang nadatnan ko sa garden. Naroroon ang dalawang harimo doon at nag-aaway na. Konching! Panag-needs ko alam! Wala sa plano ko na hayaan mamuhay sa mundo ng mga tao ang magiging apo ko. Magiging mahinang ninalangan siya kapag dito siya lumaki at tumira katulad ng ama niya. Kaya naman, dadalhin ko sila sa mundo natin! Humihingi ako ng tawad sa iyo ngayon pa lang, Ama, dahil hindi ko papayagan ang gusto mo. Hindi ko palalaking halimaw ang magiging anak ko! Ah! Nagpambuno ang dalawang taong aswang habang si Ma'am Myla ay napasiksik sa isang sulok. Tinakbo ko siya at inalayang papasok sa pinto ng silid niya na pinakamalapit sa kinaroroonan namin. Noon naman dumating si Kakonching. Panahon na para lisanin ng halimaw na katulad mo ang mundo, Tandang Romeo. Wala nang puwang ang katulad mo rito. Para sa pagpatay mo kay Babaylan Santa. Hindi maaari! Kahit kailan, hindi ako tinatabla ng kahit anong pulbo mo! Teka, anong klaseng pulbo ba ito? Bakit masama ang amoy?
Yan ang mahiwagang curry powder na bagong eksperimento namin ni Marit. Hinaluan ko yan ng iodized salt na sinasabi nilang kaya mas pino, mas matapang kapag pinagtimpla. At saka oras mo nang magpahinga, tandang Romeo. Hindi maaari! Mababuhay pa ako sa susunod na 20,000 taon pa! Sasanayin ko pa ang apo ko para maging isang mabangis na harimundo na tulad ko! At hindi kagaya ng lalampalampan niyang ama! Ah! Tama na, ama! Tanggapin mo na lang ang katotohanan na hanggang dito na lang ang buhay mo at kailangan ninyong pagbayaran ng pagpatay ninyo sa nanay ko! Ah! Mula sa bintana sa silid ni Mang Myla ay kitang-kita namin na may itinarak na punyalang taong aswang na si Roy sa ama niya na mag-aanyo pa ng baboy ramo at tatakbo pa palayo. Tinamaan niya ito sa likod at hindi na nakagalaw pa. Dinala ko na si Ma'am sa higaan niya noon at hinayaan na lang na umiyak. Mabuti na lang at nakatulugan din niya. Nang sumunod na araw, isang nakagigimbal pang balita ang dumating sa amin noon na aksidente raw sina Ma'am Liliana at Mayor Mauricio sa mabanging bahagi ng daan patungo sa barangay namin noon. Ang sabi ng convoy nila ay may baboy ramo raw na tumawid sa daan noon at nabangga ng sasakyan ng mag-asawa. Si Mayor pa raw pala mismo ang nag-drive imbes na ang driver nila at yung baboy ramo daw ay parang nasunog na hindi maintindihan. Mali ba na parang manhid na ang puso ko ngayon, Dexter? Ang huling pag-uusap namin ni na Mama at Papa, parang sinasabi nilang hindi na ako bata dahil magkakaanak na ako. Kaya ba, iniwan na rin nila ako ng tuluyan? Ma'am Myla, ang alam ko lang na sagot dyan sa tanong mo ay ganito. Hindi pa katapusan ng mundo mo. Ng mundo natin. Period. Siguro nga tama ka. Buhay pa tayo kaya hindi pa katapusan ng mundo. At para sa anak ko, gagawin ko ang lahat para mapalaki siya na ang mundong ginagalawan niya ay hindi maging kasing lungkot ng mundo ko. Hindi ko siya iiwan para lang unahin ng ibang tao. So, ibig sabihin, ma'am, bibigyan mo rin siya ng chance? Sino bang tinutukoy mo, Dex? Ako, Myla. Ay, magandang gabi pala. At saka, nakikiramay din ako ha. Ma'am Myla, maiwan muna kita saglit ha. Tutulong lang po ako doon kina nanay sa kusina ha. Huwag kang mag-alala, ma'am. Nasa paligid lang po si Ponso. Babantayan kayo. Hoy Roy, may tanong ako saglit ha. Namatay ba talaga yung tatay mo? O siya pa yung bumundol doon kina Mayor? Patay na si Ama Dexter. Alam ni Kakunching yun. Dahil siya ang binigyan ko ng binhi na nakuha ko sa ama ko. Yung babayra mo na nabangga nila Mayor, yun pala yung middleman sa transaksyon na ginawa ng ama ko at kila Mayor. May mga bagay sila na pinagkasundoan na kahit ako, hindi ko alam kung kaya ko rin masabi kay Myla. Ay naku, hayaan na lang natin yun kung ganon. O sige na, magpaka-good boy ka na ha. Maawa ka naman kay ma'am at sa magiging anak ninyo kung magiging pasaway ka. Inirapan ako ni Ma'am nung makita niyang kausap ko si Roy. Pero hindi rin naman siya tumutol na umalis ako. Ang totoo niyan ay nagpunta lang ako kay Ponso at nakipag-usap habang binabantayan ang dalawa. Napangiti ako nang tampalin ni Ma'am ang kamay ni Roy na umakbay dito habang naupo ito sa tabi niya. Hindi madali ang mga pinagdaanan ko noon. Ano ba ang alam ko sa pagiging alalay ng isang depressed na dalaga? Lalo na ang lumaban sa mga aswang. Ang takot ko noon matindi. Pero ang kagustuhan kong magpakatatag at harapin ang mga kalaban para makatulong ay mas matindi rin. At yon ang nagpatatag sa akin. Si Ma'am Myla naman, sa tingin ko'y matibay lang din talaga siya. Pinatibay siya ng madalas na pag-iwan ng mga magulang niya sa kanya. Masakit naman talaga ang mawala ng mga mahal sa buhay. Pero si Ma'am Myla ang patunay na kahit anong hirap at sama ng mga pangyayari sa atin, lagi pa rin may pag-asa. Maging bukas lang tayo sa mga posibilidad at maging handa na harapin
anuman ang mangyari. Ilang buwan ang lumipas, napatawad na rin ni Ma'am Myla si Roy. At dahil pareho ng patay ang mga magulang nila at hindi magandang alaala ng mansyon, ibinenta na lang nila ito. Kasama kami ni Madam Nitz, Nanay, Ponso at ako, lumipat kami sa nabiling lupain ni Roy na may maraming puno ng mangga. Doon na rin iniluwal sa tulong ni Kakonching ang anak nilang may lahing babaylan na aswang. Sa kasalukuyan, tahimik kaming namumuhay sa mango farm kasama na ang nagdadalagang si Richel, ang aking inaanak na sobrang ganda pero masungit. Sa tingin ko, papasa siyang diwata at aswang na model. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Lubos na gumagalang, Daisy. Ay, Dexter pa rin pala.